Alam kong hindi lahat komportable pag-usapan ang pride. At alam ko rin na hindi lahat pare-pareho ng pananaw tungkol sa mga taong katulad ko. Pero habang iniisip ko kung itutuloy ko ba to, may isang bagay na paulit-ulit bumabalik sa isip ko. Baka may batang katulad ko na kailangan marinig na hindi siya nag-iisa. Kasi alam mo, hindi naman madali lumaki na pakiramdam mo, iba ka. Yung bawat kilos mo, pinapansin. Yung paraan ng pagsasalita mo, kinukutya. Yung simpleng pagiging ikaw, parang kailangan ipaliwanag palagi. May mga panahon na tinatanong ko yung sarili ko kung may mali ba sa akin. Kung bakit kailangan kong matakot sa mga bagay na dapat normal lang naman. Tulad ng magpakatotoo. May mga panahon na natakot akong baka mali ako. Na baka habang sinusubukan kong maging totoo, mas lalo naman akong lumalayo sa pananampalatayang kinalakihan ko. Siguro masakit aminin, pero may mga gabing tahimik kang nagdarasal, na sana paggising mo magbago ka, na sana mas madali na lang maging katulad ng inaasahan ng iba. Kasi minsan, mas madaling magpanggap kaysa ma-reject. Mas madaling manahimik kaysa marinig na nakakahiya ka. Mas madaling itago ang sarili kaysa mawala yung mga taong minamahal mo. At alam kong maraming kabataan hanggang ngayon, ganun pa rin ang laban. Tahimik, mag-isa, takot. Kaya sobrang swerte ko. Dahil sa gitna ng lahat ng pagdududa ko sa sarili ko, meron akong pamilya na piniling intindihin ako. May mga magulang akong hindi ako pinalayas, hindi ako ipinahiya, at hindi pinaramdam na kulang ako bilang anak. May mga kapatid akong hindi ako ginawang biro o kahihiyan. Sa halip, niyakap nila ako kung sino ako. At alam kong hindi lahat meron yun. May iba na hanggang ngayon takot umuwi, takot magsabi, takot maging totoo dahil baka kapalit nun ay sarili nilang pamilya. Kaya habang ginagawa ko to, dala ko sila sa puso ko. Yung mga batang walang boses, yung mga pagod nang magtago, yung mga gusto lang naman mahalin ng walang kondisyon. Hindi ko ginawa to para makipagtalo. Hindi para bastusin ang pananaw ng kahit sino. At lalong hindi para humingi ng espesyal na trato. At kung may batang makapanood nito ngayon, isang batang umiiyak gabi-gabi dahil pakiramdam niya mali siya, sana maalala mo to. Hindi ka mali, hindi ka nakakahiya, at hindi mo kailangan kamuhian ang sarili mo para lang maramdaman na karapat-dapat kang mahalin. Minsan matagal bago natin tuluyang matanggap ang sarili natin. At minsan mas matagal bago tayo tanggapin ng mundo. Pero darating yung araw na hindi mo na kailangan matakot maging ikaw. At kapag dumating yung araw na yon, sana piliin mong mabuhay ng totoo. Hindi tahimik, hindi takot, at hindi humihingi ng paumanhin dahil lang sa pagiging ikaw. Dahil ang pride ay hindi lang selebrasyon. Boses ito ng mga taong matagal nang pinatahimik. Tapang ito ng mga taong araw-araw piniling mabuhay kahit paulit-ulit silang hinuhusgahan. At paalala ito na walang taong dapat mapilitang itago ang sarili nila para lang matanggap. Para sa mga naunang lumaban, para sa mga hanggang ngayon ay lumalaban pa. Sana balang araw, hindi mo na kailangan mamili sa pagitan ng pagiging totoo at pagiging tanggap.